Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Ang incense, mga kapakbet, ay isa sa mga madalas na ginagamit sa feng shui bilang tagalinis ng enerhiya sa paligid at tagatawag sa swerte at good energy na dalawin at basbasan ng isang lugar o paligid. Pero hindi lahat ng incense, mga kapakbet, ay pare-pareho ng manifestations o aspirations. May mga incense na swerte ang dala. May iba naman na para sa pagpapataas ng inyong yaman at pera. May iba din na para sa kalusugan naman. Kaya naman, anong klase ng incense ba talaga ang dapat mong sindihan? Huwag kang mag-alala dahil aalamin natin yan ngayon. Una, kung ang hanap mo, kapakbet, ay para sa inyong kalusugan o pagpapagaling ng sakit, gamitin nyo ang Medicine Buddha Incense. Ang Buddha na ito ay kumakatawan sa healing at meditation. Protektado kayo nito laban sa anumang uri ng sakit. Ito ay may lavender scent. Ikalawa ay ang Artemisia Protector Incense. Kung sunod-sunod ang mga problema mo sa buhay, pwede mo itong gamitin at sindihan tuwing umaga. Ito ay may jasmine scent. Nililinis nito ang enerhiya ng inyong paligid para matanggal ang anumang bahid ng problema sa inyong buhay at katawan. Ikatlo, nirerepresenta ni Four-Armed Chenresig ang four immeasurables, ang love, kindness, compassion at joy. Makakatulong ang incense na ito, mga kapakbet, para maging mapayapa ang inyong buhay. Ito naman ay Osmanthus Send. Ikaapat, kung ang manifestation mo tuwing umaga, mga kapakbet, ay pataasin ang iyong swerte, pues ang Mani Auspicious Incense ang nababagay para sa inyo. Makakatulong ito upang paalisin ang malas sa inyong paligid at palitan ito ng swerte. Itinataas din ito ang inyong personal luck, kapakbet. Ito ay rose scented. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikalima, kung para naman sa finances o monetary gain, mga kapakbet, pwedeng-pwede ang wealth incense. Ito ay may sandalwood scent. Makakatulong ang incense na ito upang pataasin ang inyong wealth luck na siyang magiging susi upang tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyong mga wallet at sa bahay nyo. Ika-anim, Green Tara Incense. Ang incense na ito ay may basbas mula kay Green Tara. Siya ay kilalang tagapagbigay ng suporta at compassion. Kaya naman kung pakiramdam mo ay hindi ka suportado, walang suportang natatanggap sa iyong buhay, pwede mong sindihan ng incense na ito para magkaakit ka ng benefactors o mga taong handa kang tulungan sa inyong buhay. Ito rin ay nagbibigay positive outlook sa buhay. Ikapito, Money Matrix Incense. Maliban sa wealth incense, kapakbet, pwede mo rin gamitin ang incense na ito para sa prosperity at financial success nyo. Sindihan nyo ito at i-manifest na magiging maunlad at maayos ang inyong buhay. Ikawalo, kung stress ka na sa buhay, kapakbet, at gusto mong mag-relax, gamitin mo ang spiritual aura incense na ito. Damhin ang bango at relaxing energy na binibigay nito. Ito ay makakatulong sa pagre-relax nyo at pantanggal stress sa buhay. Ikasyam, Palo Santo Incense. For cleansing and protection ulit ito, mga kapakbet. Pwede nyong gamitin at sindihan ito tuwing umaga ang Palo Santo Incense. Ikasampu, Call Client Incense. Ang panghuling type o klase ng incense, mga kapakbet, na pwedeng gamitin kung ang nais at hanap mo ay dumami pa ang customers sa inyong negosyo o mas marami ka pang makukuhang clients. Gamitin mo ang incense na ito, kapakbet. Para sa mga nabanggit na incense, mga kapakbet, bisitahin ang aming Shopee, Lazada at TikTok shop para sa kanilang mga presyo na abot kaya lang. Pwede rin kayong bumisita sa aming physical store located at Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Mandaluyong City. Kailan ba talaga dapat sindihan ang mga incense, kapakbet? Pwede kayong magsindi tuwing umaga pagkagising nyo para maging maayos ang enerhiya ng paligid buong araw. Habang umuusok ang incense, pwede kayong magpatugtog ng mga mantra music para mas umepekto pa ang dala nitong manifestations
o aspirations. Para sa tutorial kung paano gawin ng incense ritual mga kapakbit, bisitahin lamang ang aming official YouTube channel at Facebook page. Sana ay may natutunan kayong bago sa aming mga kapakbit. Kaya naman sa susunod na magsisindi kayo ng incense ay alam nyo na kung ano ba dapat ang sisindihan nyo tuwing umaga. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang mayawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal, hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit.